Persya, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap. Kinilos ng Panginoon ang diwa ni Ciro na hari sa Persya, Na siya'y nagtanyag sa kaniyang buong kaharian na sinasabi, sino man sa inyo sa kaniyang buong bayan, sumakanya nawa ang kaniyang Diyos at umahon siya sa Jerusalem. Nang magkagayoy nagsibangon ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang at ang mga saserdote at ang mga Levita. Lahat ng diwa'y kinilos ng Diyos na magsiyahong itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. At itinayo nila ang dambana ng Diyos ng Israel upang paghandugan ng mga handog na susunugin gaya ng nasusulat sa kautusan ni Moises. At nang ilagay ng mga manggagawa ang tatagang baon ng templo ng Panginoon, Kanilang inilagay ang mga saserdote na may mga pakakak at ang mga Levita na may mga simbalo upang magsipuri sa Panginoon. ayon sa alituntunin ni David na hari sa Israel, at sila'y nagawit ang isa't isa sa pagpuri at pagpapasalamat sa Panginoon na nagsasabi, siya'y mabuti. sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman sa Israel. At ang buong bayan ay humiyaw ng malakas nang sila'y magsipuri sa Panginoon, Sapagkat ang tatagang baon ng bahay ng Panginoon ay nalagay. ngunit marami sa mga matanda na nangakakita ng unang bahay Nang ang tatagang baon ng bahay na ito ay malagay sa harap ng kanilang mga mata ay nagsiiyak ng malakas. at marami ay nagsihiyaw ng malakas Dahil sa kagalakan at nang ilagay ng mga manggagawa ang tatagang baon ng templo ng Panginoon, kaniyang inilagay ang mga saserdote na may mga pakakak at ang mga Levita na may mga simbalo upang magsipuri sa Panginoon.
ang kanyang kaawaan ay magpakailanman sa Israel. Inilabas din naman ni Ciro na hari ang mga sisidlan ng bahay ng Panginoon, na inilabas ni Nabucodonosor sa Jerusalem. Ang lahat ng mga ito ay ipinaahon nang silang sa pagkabihag ay ipagahong mula sa Babylonia hanggang sa Jerusalem. Na ano ba't hindi makilala ng bayan ang kaibhan ng ingay ng hiyaw, ng kagalakan sa ingay ng iyak. At ang ingay ay narinig sa malayo. Siya'y mabuti, ang kaniyang kaawaan ay magpakailanman. Ang mga matanda ng mga Judio ay nangagtayo at nangapasulong. Ayon sa hula ni Haggeo na propeta at ni Zacarias na anak ni Iddo. At kanilang itinayo at niyari ayon sa utos ng Diyos ng Israel, at ayon sa pasiya ni Ciro at ni Dario at ni Artajerjes na hari sa Persia. At ang bahay na ito ay nayari ng ikatlong araw ng buwan ng Adar. Pabayaan ninyo ang gawain sa bahay na ito ng Diyos. Ipahintulot ninyo na itayo ng mga matanda ng mga Judio ang bahay na ito ng Diyos sa kaniyang dako. Nang magkagayo'y sikat na inatagapamahala, dahil sa iniutos ni Dario na hari, ay gumawa ng buong sikap. At ang ginto at pilak na mga sisidlan ng bahay ng Diyos ay isinauli at ipinasok uli sa templo na nasa Jerusalem. At ang mga anak ni Israel, ang mga saserdote at ang mga Levita, At ang mga nalabi sa mga anak sa pagkabihan ay nangagdiwang ng pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos na may kagalakan. At kanilang inilagay ang mga saserdote sa kanilang mga bahagi, at ang mga Levita sa kanilang mga paghahali-halili, gaya ng nasusulat sa aklat ni Moises.
pagkabihag ay nangagdiwang ng Paskua ng ika-14 ng unang buwan. At ang mga anak ni Israel na nangagbalik uli na mula sa pagkabihag, at yaong lahat na nagsihiwalay sa karumihan ng mga bansa ng lupain, upang hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagsikain. at nangagdiwang ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura, na 7 araw na may kagalakan. At ang mga anak ni Israel, ang mga saserdote, at ang mga Levita, At ang mga lalabi sa mga anak sa pagkabihag ay nangagdiwang ng pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos na may kagalakan. At kanilang inilagay ang mga saserdote, sa kanilang mga bahagi, at ang mga Levita sa kanilang mga paghahali-halili, gaya ng nasusulat sa aklat ni Moises. Sapagkat pinapagkatuwa sila ng Panginoon at nanumbalik ang puso ng hari sa kanila, upang palakasin ang kanilang mga kamay sa gawain sa bahay ng Diyos. Si Esdras nga ay umahon mula sa Babilonia, at siya'y isang bihasang kalihim sa kautusan ni Moises, at ipinagkaloob sa kanya ng hari ang lahat niyang hiling, ayon sa kamay ng Panginoon niyang Diyos na sumasa kaniya. Nangagdiwang ng pagtatalaga ng bahay ng Diyos na may At nang mabalitaan ko ang bagay na ito, aking hinapak ang aking suot at ang aking balabal. at ako'y naupong natitigilan, Nang magkagayoy nagpipisan sa akin ang lahat na nanginginig sa mga salita ng Diyos ng Israel. at ako'y naupong natitigilan, Hanggang sa pag-aalay sa hapon, at sa pag-aalay sa kinahapunan ay bumangon ako sa aking pagpapakumbaba. Nahapak ang aking suot at ang aking balabal. at ako'y lumuhod ng aking mga tuhod, at iniunat ko ang aking mga kamay sa Panginoon kong Diyos. At aking sinabi,
aming mga kasamaan ay nagsilala sa aming ulo. at ang aming sala ay umabot hanggang sa langit. O Panginoon, Na Diyos ng Israel, Ikaw ay matuwid. narito kami ay nangasa harap mo sa aming sala. At ngayon sa sandaling Panahon ay napakita. ang biyaya na mula sa Panginoon naming Diyos upang iwan sa amin Ang isang nalabi na nakatanan. at upang bigyan kami ng isang pako sa kanyang dakong banal, upang palinawin ng aming Diyos ang aming mga mata. At bigyan kami ng kaunting kabuhayan Sa aming pagkaalipin. O aking Diyos, ako'y napahiya At namula na itaas ang aking mukha sa iyo, na aking Diyos, sapagkat ang aming mga kasamaan ay nagsilala sa aming ulo. At ang aming sala ay umabot hanggang sa langit. O Panginoon, na Diyos ng Israel, Ikaw ay matuwid. Narito kami ay nangasa harap mo sa aming sala. Sapagkat kami ay mga alipin, gayon may hindi kami pinabayaan ng aming Diyos sa aming pagkaalipin, kundi naggawad ng kaawaan sa amin sa paningin ng mga hari sa Persia, upang bigyan kami ng kabuhayan, upang itayo ang bahay ng aming Diyos, at upang husayin ang sira niyaon. Ikaw ay matuwid. O Panginoon, Na Diyos ng